Senator Coco Pimentel, muling binanatan si Senator Cheese Escudero dahil sa umano'y pagmamatigas pa rin ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinuha siya ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang iminungkahing schedule ni Senate President Francis Cheese Escudero para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginiit na dapat itong simulan ng mas maaga sa halip na sundin ang itinagdang Hunyo 2. Ayon kay Pimentel, may kapangyarihan ang Senado na magtipon bilang impeachment court anumang oras at hindi kailangang nasa isang legislative session salungat sa pananaw ni Escudero. We as the Senate can convene at any time as an impeachment court. It is actually a court session, not a legislative session, ani Pimentel. Court session. Huwag natin tawagin special session niya kasi nagkakalituhan doon. Yung special session kasi pang legislative na tinatawag ng presidente. Ito hindi na kailangan ito ipatawag ng presidente. So tawag na lang natin ito Senate Impeachment Court Session. Yun na lang po ang tawag natin ito. And kailangan na ang aking posisyon, pwede na itong gawin ng Senado anytime. Kahit next week, kahit sa Marso, pwede na. Hindi kailangan maghintay ng panawagan galing sa Presidente. Ngunit nanindigan si Escudero na dapat ay nasa isang legislative session ang Senado bago ito makakilos sa impeachment. Kaya itinakda ang paglilitis sa Hunyo 2, kasabay ng pagbabalik ng sesyon. Iminungkahi ni Pimentel ang pagdaraos ng caucus upang alamin kung may mga senador na sumasang-ayon sa interpretasyon ni Escudero o kung nais nilang simulan ang paglilitis ng mas maaga. Binatikos din niya ang pagkakaantala ng proseso. Iginiit na iniuutos ng saligang batas na dapat agad simulan ang impeachment proceedings. Sa kabila ng kanyang pagtutol, inamin ni Pimentel na limitado ang kanyang kakayahan na itulak ang mas maagang paglilitis dahil sa suporta ng mayorya sa posisyon ni Escudero. If the majority agrees with the Senate President, I have no choice. I cannot hold the session with just me and Deputy Minority Leader Risa Hontiveros. Anya, dahil nakatakdang magsimula ang paglilitis sa Hunyo at magbubukas ang ika-20 Kongreso sa Hulyo, bibigyang diin ni Pimentel na maaring lumagpas ang impeachment proceedings sa kasalukuyang Kongreso na maaring magdulot ng karagdagang pagkaantala. Gayunpaman, sinabi niyang kahit mas maagang simulan ng paglilitis, hindi pa rin tiyak kung kailan ito matatapos. Binigyang diin niya na hindi dapat madaliin ang impeachment process, ngunit dapat itong simulan sa lalong madaling panahon, alinsunod sa may tinagda ng konstitusyon. Hindi, ang sinabi ko nga sa kanya, sumulat na kasi siya, di ba? Sumulat na siya ng proposed timetable niya. Yes. Sabi ko mukhang nag-double down ka na sa position mo. Mukhang sabi ko mukhang hindi nagbago isip mo at mukhang yun na talaga ang decision mo. So ang sinabi ko na lang sa kanya, I will just assume na ang mga majority ng senador kinausap mo na at naka-back up sila sa position mo. So yun na lang yung assumption ko kasi nag-double down ng SP si Senate President Cheese. So yung dati niyang sinabi na verbal lang, ngayon sinulat pa niya. So, wala naman nagbago. So, ibig sabihin nun, ako pwede ko nang i-assume na siguro ang mas nakararami na senador ay pinanigan nila ang Senate President na June 2 pa nga talagang itatakel ang impeachment ni VP Sara. Sayang kasi, sayang oras, pwede naman, sa akin kapalagay kasi pwede talagang mas maaga Pwede talaga. Yun nga At saka kasi diba, Senator, yung nakalagay nga na forthwith na proceeding. So wala bang magiging issue doon kahit na gagawin pa sa July 30 technically yung start ng trial? Oo nga. Tsaka, actually, ganito lang gusto ko na rin siguro klaruhin. Yung mga nananawagan ng mas maagang umpisa ng paglilitis sa Senado, hindi naman ibig sabihin ito na mga anti-Sara itong mga to Kasi pwede kasing guilty or not guilty ang resulta. Ang mahalaga, bakit ba sinulat sa Constitution na trial shall forthwith proceed? Tapos meron pa isang konsepto diyan na
Hindi mo pwedeng istorbohin ng ilang ulit na impeachment sa loob ng isang taon. Isang beses lang kada isang taon. Yeah. Tignan mo, kung makikita ninyo, kasi nga, inaabala natin ng isang mataas na opisyalis ng gobyerno. Kaya nga, once a year lang siya dapat haharapin ng impeachment. Tapos kung meron ng impeachment, umpisahan na yan para matapos na ng agad-agad. Hindi naman sinasabing i-guilty ninyo, pwedeng guilty, pwede ring not guilty. Para kung not guilty nga, balik na siya sa trabaho niya. Hindi na siya nadidistract sa kasong impeachment. Ganon yun eh. Kaya nga meron din yung isang rule na 1 year eh. Kaya nga para hindi siya iniistorbo o kinukulit ng paulit-ulit na impeachment. Pero, Senator, hindi po ba magkakaroon ng issue na kung halimbawa July 30 kasi gagawin, ibang set of senators na po yun eh. Kasi tapos na yung election. So, yung mga kasalukuyang nakaupo ngayon, hindi rin sigurado kung sila rin yung uupo sa impeachment court. Kumbaga, itatawid na tayo ng panibagong Congress. Hindi po ba yun magiging concern? Pwedeng gawing issue yan ng impeach official, pero para sa akin, hindi sa issue kasi continuation lang ito ng Senado as a court. So nasa court, meron kaming court docket, case 001-2025, yan pa rin yun. That is still the court, that will still be the court docket number ng kaso or case docket number. Ang mas concern ko actually yung forthwith nga ang utos kasi ang utos sa amin umpisa na agad isunod agad ang paglilit. Hindi, ganun pa rin. In fact, nagpalabas kami ng sulat ngayon, address sa mga miyembro ng Senado na pinapaliwanag lahat ng mga pinapaliwanag ko sa inyo nitong mga nagdaang linggo. We simply reduced it in writing, informing them among others of the position taken by the Senate President as part of my job to take proper order of the subject of impeachment in accordance with our rules right now. And number 2, a proposed calendar of activities in connection with the impeachment. Proposed, ibig sabihin nun, isa ito sa mga tatalakayin at pagpapasyahan ng Senado kapag kami nag-resume. Hindi ito nakaukit sa bato. Hindi ito yung mangyayari na talaga. Pero sinasabi ko na rin sa inyo, di ba? 10 days, pag summons, para magkaroon sila ng ideya na at nang habang recess ay matimbang na nila kung ano talaga yung gusto nila at anong magiging pasya ng mas nakararami kaugnay niyan. Pangatlo, minabuti namin na bigyan ng kopya nitong mga bagay na ito, yung sulat sa mga senador, yung calendar of activities, at gayon din yung special order na inisyo ko na ina-assign ang iba't ibang opisina dito sa Senado ng mga magiging papel nila kaugnay ng impeachment kapag nangyari na nga yan. Lahat yan, pinagbigay alam din namin sa Kamara, sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez at sa nasasakdal kay Vice President Sara Duterte para sa kanilang impormasyon, reference at kaalaman sa interes ng pagiging transparent. Dahil lahat ng nakasaad doon, pinag-usapan na natin at hindi naman bago at hindi sikreto. Kaya lang, minabuti na namin isulat yon at gawing formal para kung may gustong mag-question, may gustong mag-akyat sa korte, ika nga, pwede nilang gawin yan ngayon pa lamang para pag nagsimula ay tuloy-tuloy na talaga. Sir, sorry for soundbite lang. Pwede po kahit summary lang sir ng mga gawain ng mga iba't ibang office sa Senate, like Mr. Cockford. Hindi ko na maalala yun. Igano mo na lang yung sulat. Hindi ko nga maalala kasi sila lang naman yung gumawa nung kinopi lang nila yung dati. Okay. Sir, kung later yung sulat siguro, yung special order, pinapabigay ko na sa inyo dapat na mas magi para nabasa nyo eh. Gano'ng kahalaga nila ng SP na ngayon pa lang alam na nung mga offices ng Senate na yung kanila po mga assignment? Para makapaghanda sila at gumawa na rin ng proposed budget kaugnay nun dahil baka may mga unforeseen expenses na kailangan namin paghandaan. Ulitin ko, bahagi ito ng tinatawag nating quote, taking proper order of the subject of impeachment sa panig at parte ng Senate President na nakapaloob sa Section 1 ng Rules on Impeachment ng Senate. Upang sa gayon ay hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado para dito.
Pwede, ano yung nakakalendaryo? Ano yung sa calendar, Makukuha sir? nyo din nakalimutan ko. Pero para sir, may audio kami. Okay. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo noon pa, but ulitin ko, proposed calendar of activities ito at hindi ito nakaukit sa bato. So, June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Approval ng rules dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, depende kung gaano kahaba ang debate. June 3, pwedeng mag-oath-taking na ang mga senador bilang judges. Mauuna mag-oath-taking ang presiding officer at yung presiding officer magpapa-oath sa mga senator judges. Pwede na rin pagkasunduan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. From June 14 to 24, palitan ng pleadings yan sa magkabilang panig. At roughly from June 24 to July 25, yung pre-trial. Dahil sang-ayon sa Rules of Court, kung maalala nyo, sa mahaba natin at ilang ulit ng usapan at kwentuhan tungkol dito, nakalagay sa Rules of Court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So, tamang-tama lang. By July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress. Maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na, hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Silly question, pero yung mga senador na hindi natatawid sa next Congress, kasama pa rin sila mag-oath sa June? Na hindi I mean, mag-oath kailan? Sa June, sir, before you adjourn, as Dalawang senator oath. judge. Sila'y bahagi pa rin ng 19th Congress. Lahat ng senador ng 19th Congress ay mag-oath. Dahil ang termino nila ay matatapos sa June 30 pa lamang. Ano man ang mangyari dun sa 7 re-electionista kaugnay ng darating na eleksyon. Hindi kayang baguhin nun na ang termino nila ay hanggang June 30, 2025. Yung likely na pag-trial, kailan, sir, mangyayari yung pag-open ng impeachment court? I mean, yung magko-convene kayo as impeachment court? After the oath, sir, magko-convene na kayo sa impeachment court? Dalawa nga yun eh. June 30, anong June 30? July 30 yung trial. Malamang magsisimula. Alin? Pag nagsumpa kayo, impeachment court na kayo? Convene na kayo sa impeachment court? Para kayong wala dito ng impeachment, ha? Dalawang sombrero ang suot ng Senado. Senado acting as a legislative body, Senado sitting as an impeachment court. Each time we adjourn, then we finish wearing that hat. Each time we resume, we will announce if we are resuming as what. So example, kung ang oras ng trial ay alas 9 ng umaga, magre-resume kami bilang impeachment court. Pag kami magsesesyon naman ng alas 3 at mag-a-adjourn yung impeachment court ng alas 2, edi mag-a-adjourn kami sa impeachment court ng alas 2 at pagdating ng alas 3, magre-resume kami as a Senate deliberating on proposed legislation. Ano yung tanong nyo? Hindi ko maintindihan. Kailan kayo magko-convene? Magko-convene kami twice. Under the 19th Congress, as I said, and under the 20th Congress. Tutuloy nga to, di ba? Yun yung matagal na natin pinag-uusapan. Mag-o-oath yung mga members ng 19th Congress para magampanan nila yung trabaho kaugnay ng pag-issue ng summons ang ayon sa aming rules. At magpapatuloy yung pre-trial kung yun ang nakasaad nga sa rules namin, yun yung pinapanukala namin na aprubahan ng mayoriya. Tapos sa July 29, mag-o-oath yung 12 bagong senador. July 30, magko-convene yung impeachment court.
mag-oath kayo during the plenary session ng Senate as legislative body. And then, immediately after, you'll Depende sa mayorya. That can happen the following day. Most likely the following day. Anong oras na ba yun? Depende. So, magko-convene na kayo. I'll give you an example din pa. Ikaw naman. Kung morning ang session ng impeachment court, mag-o-oath kami in plenary ng July 30. Clearly, hindi kami dedire-diretso pag-oath namin. Di ba? The following day na kami mag-o-open ng court, if ever, ng July 30. Hindi ko maintindihan yung... Day 1 as impeachment court. So yung after the ba na oath-taking nyo, yun din po ba yung technically pag-convene nyo po as impeachment? Hindi nga eh. Hindi. Kailan yung day 1, sir, na kayo ay Gusto ko nga bigay sa inyo na lang yung papel eh. Nakalagay July 3rd. Proposed yun ha. This is proposed. I told you to give it to them earlier. Proposed yun ha. Lahat to proposed. Again ha, pinag-uusapan natin lahat to ilang ulit na. Sinulat lang namin para mas maintindihan. Magko-convene ng Senate. Pag-resume namin, most likely nga July 3. Sabi ko, di ba? June 3. Wala namang session ng July 3. Kayo naman. Pero sir, kasi diba, after oath-taking, you'll be issuing summons. The impeachment court is the one that should issue summons, not the plenary. Unless the rules authorize the Senate President to issue it on his own. Kaya depende. Calendar of activities lang ito. Ba't kayo kasi masyado nakatitig at fixated sa impeachment court kung kailan sila magsusuot ng robe? Hindi naman mahalaga yun. Maraming mahalagang bagay na mangyayari at magaganap bago nun at pagkatapos nun. Pero sir, yung June 3 po na pagsumpa po ninyo, hindi pa kayo impeachment court nun, sir? Pag nag-oath-taking kayo as Senator Judge? Darling, walang kinalaman ng pagsumpa sa impeachment court. The impeachment court would have to convene on a date certain. It's not the oath-taking that will determine when the impeachment court will be created. Yung impeachment court, pag nag-convene kami sa impeachment court, doon uupo sa impeachment court yon, regardless of when we took our oaths. In fact, yung labing dalawa na magpapatuloy hanggang 2028, hindi na nga mag-o-oath. So, ibig sabihin ba, walang impeachment court? Hindi naman din. Wala siyang kinalaman doon. It has no relation to that. It depends on when and how the gavel is banged at kung anong sinabi na kino-convene. Impeachment court ba o Senate ba? That's what will determine when the impeachment court will be convened. Yung pagpukpok ng gavel. Yes. Sir, according to the letter that was shared on your Viber GC, ang schedule ng trial by June 30 is from 9 a.m. to 2 p.m. That's what we're proposing, but again, this is a proposal subject to the majority so that our legislative work will not be affected. Sir, I will admit that I was already here during the Corona trial. I remember noon to Sawa. Bakit hindi ganun ang schedule nyo this time? Yung trial? Oo. Kasi nung Corona to Sawa. Again, kasi naepektuhan ng labis yung aming legislative function at legislative work. Ngayon, malaking bahagi ng Corona impeachment nangyari din nung recess. So wala naman talagang sesyon. Committee hearing lamang ng umaga ang meron. So pwede talaga yon. Pero kung meron kaming sesyon, hindi namin pwedeng isuspended animation ang legislative work ng Senado, lalo na pag-uusapan dyan, yung pinaka-importanting piraso ng legislasyon na dapat ipasa ng Kongreso, ang taon ng budget. Sir, pero kung 9 a.m. to 2 p.m. at itong i-adopt by your colleagues, kailan ang schedule nyo for committee hearings? Kasi you will all be... We will allow committee hearings to conduct hearings. We will allow committees to conduct hearings during session. Unless may kailangan pagbotohan, that their physical presence would be needed in plenary. So, it will be like 3 onwards, yung committee hearings? Yes. No, that is the proposal in order to make the most of our time. Kasi kung gagawin namin hapon, edi kailan naman kami magsesesyon? Mas madaling payagan yung mga komiteng mag-hearing habang may session by way of an exemption to our rules
para sa gayon, magawa namin yung pareho pa rin. Madalas naman, kailangan lamang ang quorum kapag ka nagta-third reading kami sa simula at sa attendance, hindi ba? So pagkatapos nun, pwede na at kaya na. Sir, you mentioned that you also wrote the parties, the prosecution and the defense. Basically, informing them of the letters we sent out and the memo that we sent out to the officials of the Senate. The letter to the parties also has the proposed timetable. Yes. So essentially, As an attachment to the letters to the senators. So essentially, kung ano yung sinare nyo sa amin, can we get a copy of the letters to the parties? Yes. Okay. Pinabigay ko na kanina pa eh. Sir, yung pong kukuhain natin na private lawyers. Ibigay nyo na nga. Bigyan nyo kayo. Ilang pa kopya meron kayo? Isa lang o tatlo? Kulang yan. Isang kopya lang yan. Sir, Kasi naman. sir, yung legal Tatanda team. ako sa inyo. Yung legal team, sir, meron na pong kausap talaga na makakapartner yung Senado. Wala pa. Yung unang kinausap namin, tamo kaya ayokong banggitin sa inyo nung una, tumanggi. Dahil yung kanilang mga commitments prevents them from participating in supposedly highly politically charged cases. So we are still searching. But in the meantime, the Solicitor General will stand and represent us in any litigation before any court, most likely before the Supreme Court. Isa pa lang naman yung sa amin, di ba? Yung mandamus kaugnay ng pag-hearing. Isa pa lang, di ba? Yung kay VP Sara, iintayin naming matanggap yung notice mula sa Korte Suprema. Because as I understand it, I've read the petition. There are no allegations against the Senate in the petition itself. The Senate was merely included as a necessary party dahil sa amin nakafile yung case eh. Pero wala namang allegation laban sa amin, wala ring hinihiling laban galing sa amin. In fact, diretso nyo nalang hinihiling sa Korte Suprema na ipadismiss ito. So, i-refer namin malamang ito sa Solicitor General matapos naming matanggap yung notice kung talagang pinapa-comment kami o hindi. Dahil sa pagkakaalam ko, hindi rin kami named party dun sa nabasa kong petisyon. Baka iba kasi naisaad ng spokesperson doon sa actual na notice na matatanggap namin. So we will formally await the notice coming from the Supreme Court. As of today, wala pa kami natatanggap kaugnay sa petisyon ni Vice President Sara. Sir, sorry, ito po bang mga steps na tinitake ngayon ng Senate, is this in response to people who are commenting na, ay, walang ginagawa, inuupuan lang ng Senate? No. No. It took us this long to be able to do these things, again, because we are acting on it prudently. We are not rushing, but neither are we delaying. This is not in response to any call or clamor or kahilingan ng kahit sino man, lalo na mga partisano o bias na mga tao. Ito ang trabaho po namin. May humiling man o wala, may clamor man o wala, ano man ang sinasabi ng mga bias o wala. Sorry, isang question pa po dun sa legal team. Sir, ano po yung mga challenges na hinaharap ng Senado kung bakit mahirap kumuha ng legal team na tutulong po? Una, syempre, hindi naman ganun kadaling magbayad ng abogado dahil public funds ito. Depende kung magkano. Syempre, yung malalaki at magagaling, quote-unquote, malaki, meaning maraming malalaking law firms. Syempre, mahal yon sa tinitimbang namin, binabalansin namin syempre. Bagaman may mga nagwa-volunteer ng mga abogado, pinipili din namin kasi sila ang kakatawan sa Senado. At baka sabihin, hindi namin kinuha yung best representation sa Senado kung sakasakali, kung sino-sino lamang ang aming pipiliin. But this is only in the alternative because as I said, more often than not, it's the Solgen that should and would represent the Senate in any litigation concerning impeachment. Yes. Ano po yung offhand, ano po yung mga gastusin na paghahandaan ng Senate aside from the robe para po sa impeachment trial? Basically, sa staff kasi dagdag trabaho sa staff In the past impeachments, binigyan daw ng hindi dagdag sweldo, parang honorarium yung staff. Pero pinapa-identify na sa memorandum na inisyo ng SecGen, base sa kautusan ko, kung sino-sino lang ba talaga. Hindi naman lahat So yun yung kino-compute nila. Yung unang panukala nga, magpakain din daw. Dahil doon, nagpapakain ng Senado. Sabi ko, hindi.
Parte ng trabaho yon ng mga empleyado ng Senado. At hindi porkit may impeachment, kailangan na biglang pakainin ng tanghalian. Nandito naman na talaga sila ng umaga Wala naman nagbago So, papanatilihin namin yung ganun pa ring practice. May initial quote na SP po kung magkano yung gagastos? Wala pa Hindi pa pasok. Pero yung mga initial na ginastos namin so far, maliit lamang naman Yung robe, I think, is only about, magkano may sabi sa inyo dati? Parang 6 to 8,000, parang ganun. Per robe. Di ba yung unang sinabi nila, mas mahal yung dry cleaning? Sabi ko, hindi na natin sagot yon. Hindi, kanya-kanya na yun. Di ba? Kanya-kanya na yun. But it turned out that dry cleaning was more expensive than the robe itself. So, I said no. Structure-wise, SP, may mga gagastusin ba? Like, di ba may hiwalay na room for PROSEC, for defense, for mga live reports, magpapatayo ka ng mga ganon? O wala na? Wala na. Merong sariling carpentry ang Senado. Kung bibili mo ng kahoy at pako, konti na lamang yon para sa mga stage. At ina-identify na rin namin yung mga kwarto na i-assign sa prosecutor, sa defense, at gayon din sa audience o sa media. Para sa gayon ay maging open at public talaga itong hearing na gagawin at isasagawa ng Senado. Last na SP, may sinabi po kayong parang budget lang po nagagastusin for the impeachment. May tinalaga kayong limit? Wala pa, pero buwang paniniwala ko, tiwala ko na may sapat na pondo ang Senado para dyan. Dahil hindi naman ako papayag na masyadong malaki din yan, nang hindi tinitipid din yan. Ano to binidistribute mo? Hindi. Asan yung letters kala? Kasama. Isang set. Okay. Hindi magkakasama to, ha? Ba't nyo in-stapler kung hindi magkakasama? Hindi. Asan yung letters sa parties? Wala dito. Asan yung letters sa parties? Kunin yung letters sa parties. Lahat nga, di ba? Lahat nga, sabi ko, di ba? Sir, received na po by Speaker and I don't know. It was sent this afternoon. By the senators, it was delivered to their offices. So, yung sulat na yan din ang pinadala namin sa mga parties, pero may covering letter lang. Pero kung mabasa niyo yan din nga yung matagal ko nang sinasabi at pinag-uusapan. Only that it's now reduced in writing but still nevertheless subject to the approval by the majority of senators once we resume. Hello, sir. Sir, may plans pa po bang mag-call for an all-senator caucus like what Senator Coco and Risa are calling for? Not at this time, no. But I'll see Senator Coco tomorrow. Wala lang, magkakape kami. Sabi ko, di ba kape? Wala naman, hindi naman bawal magkape. Magkakape kami, oo. Sorry, SP, bakit wala po po? Dahil sa tinanong ko yung iba hindi naman din nila gusto at busy din How can it be an all-senator caucus when some are traveling and some are abroad and some are not available and some aren't interested? And as I said, kahit anong gawin namin, hanggat walang sesyon, wala namang kaming masisimulan. Whatever we agree on will not be official because whatever vote we take can still change once we resume and or convene. At nais ko lang iwasto yung sinabi ni Senator Risa, narinig ko yung salitang delay. We are not delaying it, excuse me. We are simply proceeding with it legally, constitutionally, and in accordance with law. For us not to follow the law will in fact create more delay or more opportunities for either party to go up, question the proceedings we're undertaking, which will in turn result in more delays. Yes, ma'am. You were saying, I just would like to ask, were you able to contact po yung iba nating
kapwa senador para masabi na you tried to reach out with them para po dito sa possible caucus na hinihingi? Paano ko sila matatanong kung interesado sila kung hindi ako nag-reach out sa kanila? Di siyempre, I messaged them, I talked to some of them. Of course, I needed to contact them about it. Number two, again, ano mang mapag-usapan namin, ganon din naman eh. Hanggat hindi kami nagre-resume, baliwala din at walang mangyayari. So, and unless all are actually available, then we can call one. Go, ma'am. Another question po. Under what conditions can the Supreme Court intervene in a forthwith direction po? In a? Forthwith direction. Directive, rather. There is a pending petition before the Supreme Court for mandamus. I just don't know if they will intervene or not. The Solgen will represent us in that case. Our deadline to file comment through the Solgen is on Monday next week, March 3. But the court has not yet intervened. That they have required us to make a comment is not intervention in my books. Hindi pakikialam at panghihimasok yun. Ginagawa lang nila yung trabaho nila. At gagawin din namin yung aming trabaho sa pamamagitan ng pagsumite ng comment sa Supreme Court dahil nire-require kami. SP, in the past po ba, past impeachment trials, was there any event po na or involved na nagkaroon po ng question doon sa forthwith orders? No. Nagkaroon ng question sa forthwith sa impeachment court mismo. Particular ng impeachment trial na nasa sulat na binigay ko sa inyo ni dating Pangulong Estrada. Pinagdebatihan ni Senator Rocco na sinabing immediately dapat at ni Senator Miriam na kinlaro ibig sabihin ng forthwith na binahagi ko sa aking mga kasamahan sa Senado. At ang impeachment court at magsisilbing president ito. Ang impeachment court ng panahong yon kinatigan ang posisyon ni Senator Miriam Santiago. Wala na, baka gusto nyo basahin para hindi na niyo ako ulitin. Mabasa kayo. Sa registration, it is on the floor. It is undergoing interpolation for second reading siya. Pero may batas man o wala, inutos na ng Pangulo at pinatupad na ng PAGCOR ang pagbabawal sa lahat ng pogo. So, yung batas, ang mangyayari lang dyan ay matatali yung susunod na presidente na hindi na pwedeng payagan yung pogo as defined in the law. But insofar as this president is concerned, I don't think President Marcos has any intentions of reversing his decision to ban pogo as instructed sa implementing agency, namely PAGCOR. So, effect-wise, pareho lang yun. Pero yung lasting effect ng pogo ban, yun ay magagawa lamang kung ipasa yung batas. Para kahit sino maging presidente, hindi na pwedeng ibalik pa ang pogo. At kung babalik man yun, kailangan muna nilang i-repeal yung batas na yun. Pero di ba yung walang commitment to pass before you adjourn para maging batas na siya? It depends. Commitment kanino? What do you mean? Sa akin? Ako walang problemang ipasa yun. Wala namang karamihang problema, but it just has to go through the rigors of legislation. I don't think there's anyone in the Senate really strongly opposed to it. It just has to go through the rigors of legislation. Nasa period of interpellation na siya ngayon, na sponsor na yan ni Senator Win. So, tatanungin mo ako, may pag-asa bang makahabol yan? Meron, pero tanungin nyo nga rin, meron bang counterpart version sa Kamara yan? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Kasi kung may counterpart version sa Kamara na naaprubahan na, may labang mahabol pa yan sa 2 weeks namin pag-resume. Hindi, sorry ko sasabi nyo dun sa situation na yun. Ang dami pa rin na nare-raid ng mga illegal po. Nandito pa rin sila, big bosses na
Dapat kasi mag-usap ang Bureau of Immigration at ang PAOK-TF, PNP, NBI at saka PAGCOR. Meron naman silang listahan. Ilan at sino-sino ba ang mga dayuhan na pinayagan nilang pumasok dito kaugnay ng Pogo? Ang problema sa kanila, tila galit-galitan yata sila at hindi sila nag-coordinate at nag-uusap. Napakadali namang kunin yung bilang at dami at nasaan sila. Dahil kailangan nilang i-renew yung kanilang karapatang manatili dito. Lalong-lalo na nagbigay na ng kautusan na dapat wala na silang karapatang manatili dito hanggang ngayon. Dahil hanggang December 31 na lamang yun. Sana, paigtingin pa nila ang kanilang koordinasyon kaugnay sa bagay na yan. Para sa gayon ay hindi napapahiya ang pamahalaan kaugnay sa pananatili ng ilan pang remnants ng Pogo dito sa ating bansa. Alam mo yun ang hindi ko maintindihan sa totoo lang. Binan natin ang Pogo. Gustong ipagbawal sa pamamagitan ng batas ang Pogo. Ang Pogo, ang ibig sabihin ay Philippine Offshore Gaming Operations. Yung mga dayuhan yung nagsusugal dyan. Dayuhan ang nasisira ang pamilya, nalululong sa sugal, nawawala ng pera dahil sa sugal. Pinagbawal natin. Pero pinayagan natin yung PIGO, Philippine Inland Gaming Operations. Kung sana nagsusugal ay Pilipino, hindi dayuhan, ang nawawalan at naubusan ng pera ay Pilipino at hindi dayuhan, at malamang sa malamang, yung mga dating Pogo ay nagtatago sa likod ng PIGO. Marahil, dapat ay tingnan at reviewin din ito dahil yung mga sinusubukan nating iwasang masasamang bagay, pagkakamali, pagkukulang, ay tila nandyan din sa PIGO na ang tatamaan pa ay sarili natin mismong mga kababayan at hindi mga dayuhan lamang. Not reconsider for PAGCOR to review this. Alam ko malaking pera ang nakukuha ng PAGCOR dito, malaking source of revenue ito at income sa parte ng pamahalaan. Pero kung natalikuran nga nila ay malaking revenue at income din sa Pogo, walang rason para hindi nila kayang talikuran din yung malaking income sa PIGO kung nakakasama na talaga ito sa ating mga kababayan. Na sa palagay ko ay oo. Ang paninindigan ng Pangulo dito sa nagdaang panahon ay tila klaro. Naalala mo, isa sa mga binan ng Pangulo nung simula pa lang ay yung isabong. Dahil nga sa sobrang pagkakalulong ng ilan sa ating ng marami sa ating mga kababayan dito. Paano naman to? Pwede bang makuha yung datos mula sa PAGCOR? Pwede bang makuha natin yung datos mula sa anumang relevant government agency kabilang ang BIR? Magkano nga ba nakukuha natin dito? And like the questions we asked in relation to Pogo, is it worth it? Magandang malaman muna mula sa ating revenue generating agencies. Magkano ba ang nakukuha ng gobyerno? Magkano ba ang gross gaming revenue o GGR ng iba't ibang kumpanya na engaged sa PIGO? Magkano nga ba'y pumapasok sa kaban ng bayan? Magkano ba yung nalulustay o ginagastos ng ating mga kababayan dito? Hindi ko alam yung kasagutan sa mga tanong na yun. Magandang matanong yung relevant government agencies at nang makapagpasa tayo mismo kung gusto ba nating ituloy ito o hindi. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.